Madalas nagiging tampulan ng tukso ang may mga kakaibang pangalan at apelyido. Kaya para pagtakpan ang mga ito, kanya-kanyang diskarte ang ilang mga Pilipino. Kung ang mga artista may screen names, ang ilan nating kababayan tuluyang nagpapapalit ng pangalan. Si Michael Fahatin on assignment. Si Eddie, maselan daw sa kanyang katawan. Bago pumasok sa trabaho, kung todo papogi muna. At ang hindi raw pwede mawala sa kanyang ritual, magpabango. Mahirap na raw kasing magkatotoo pa ang nakakabit niyang apelido. Baktol! Yun na, baktol, putok yan, sabi nga yan. Kaya sabi nila, kahit na mabaho yung apelido, mabango naman ako. Mabaho man daw sa pandinig ang kanyang apelido, mabago naman daw ang kanilang reputasyon, kaya proud pa rin daw si Eddie sa kanyang angkan. Okay na sa akin to eh. Kasi nakakatandaan ko na rin. Tsaka dala ko na rin yung apelido ng kanunununuan namin eh. Pero hindi nag-iisa si Eddie. Ang 33 anyos sa si Wilmer, bagamat masiglat na sa prime pa ng kanyang buhay, taliwas sa kahulugan ng kanyang apelidong Agnas. Meron akong insurance. Nagpa-insured ako eh, hindi nila ako agad in-insured kasi bakit daw, sinurumunan nila kung talagang ako yon kung totoo. Kasi bakit daw nagpapa-insured, di Agnes na daw eh, papa-insured pa. Sa tuwing may makakarinig nga raw ng kanyang apelido, asahan na raw ang kaliwat-kanang pag-uusisa ng mga tao. Lagi may kasunod na tanong, tapos may kasamang tawanan. Sa social na occasion, minsan hindi ko binabanggit talaga yung Agnes. Sakit sa ulo at tiyan ngang hindi hamak para sa mga tulad nila Wilmer at Eddie ang tunog ng kanilang apelido. Kung noong araw sila nabuhay, hindi sana nila ito poproblemahin dahil bago dumating ang mga Kastila, hindi raw uso sa mga Pinoy ang apelido. Originally, walang apelyido ang mga Pilipino. Nung dumating ang mga Kastila, ang mga pangalan natin ay tigi-isang pangalan lamang. Merong ilang exception, yung mga nanggaling sa mga dugong Maharlika, yung mga Datu, okay, mga Raja, meron silang mga apelyido. O kaya yung mga Chino sa Pilipinas. Sa pagsasabatas ng Katalogo Alfabetico de Apelidos noong 1840s, pinamanahan ng mga dayuhang Kastila ang ating mga ninuno ng kanya-kanyang apelido. Meron letra A hanggang Z, mamimili ang mga Pilipino anong apelyido nila. Unfortunately, yung mga Kastila, kung ano-ano yung mga pinaglalagay na apelyido, may mga apelyidong Unggoy, may mga apelyidong, yun nga, Dimagahasa, mga ganyan, ano. At yun, minana ng mga ilan. Sa paglipas ng panahon para mapagtakpan ng mga di kagandang apelidong ito, ilan nga sa mga paborito nating artista nagpasikat ng kanilang screen names. Si Jean Garcia, Rosario Maitim sa totoong buhay. Si Cesar Montano, dating Cesar Manghilot. Si Lani Misalucio naman, dating Lani Bayo. At si Gina Alhar, dating Regina Alatiit. Pero paano na lang kung hindi ka artista? Huwag daw mag-alala dahil pwede namang mapalitan ang di ka nais-nais mong pangalan. Sa katunayan, ayon sa Civil Registration Department ng National Statistics Office, mahigit 75,000 na ang bilang ng mga nagpapalit ng pangalan sa taong ito lamang. Petition ay pinafile sa opisina ng Civil Registrar. Yun namang isa, yung pag ang pinalitan ay middle name at saka last name na kailangan sa korte, medyo matagal, mas matagal siya yung judicial process. Hindi katulad ng pagpapalit ng first name o given name, may mga pamantayan raw na sinusunod ang mga nais magpabago ng apelido. Ang pangalan mo ay nagbibigay ng kahihiyan sa'yo, na ito ay nakakalito, na ito ay hindi ang ginagamit mong pangalan for almost for the long time in your life. Tapos kapag gusto mong gamitin yung apelyido ng tatay mo dahil nag-asawa na sila ng nanay mo, sa kabila ng dati no napanganak ka, hindi pa sila kasal. Pangalan ang isa sa kauna-unahang regalong ating natanggap pagkapanganak. Gaano man kaganda o kasama itong pakinggan, nasa atin pa rin nakasalalay kung paano ito pangangatawanan. Michael Bahatin, GMA News.